Ano ang kaya mong gawin para sa iyong mahal sa buhay na pinaslang ng mga aswang? Handa mo kayang ibenta ang iyong sarili sa dilim para lamang mapatay ang pumatay sa kanila? Tunghayan natin ang kwento ni Mando, isang antingero na berdugo, at kung papaano niya nilabanan ang mga aswang. Bago natin ituloy ang kwento mga kabaryo at kalakbay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin lamang ang subscribe button para updated kayo sa mga kwentong inilalabas namin. Yun lamang mga kabaryo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, Sir Proy at Sir Ray, at sa lahat ng masugid na nakikinig dito sa inyong programa. Isang karangalan na mapaunlakan ang aking kwento ngayong araw. At hindi na ako makapaghintay na maisabuhay muli ninyo ang aking mga alaala sa nakaraan. Bago ang lahat ay sisimulan ko ang aking kwento kung papaano at saan nagsimula ang lahat. Ako nga pala si Mando Cabarrio, taong 1967, sa edad na 13, ay masasabi ko na matalas na ang pag-iisip ko. Dahil sinanay ako ng aking ama na maging matalas sa mga gagawin na desisyon sa buhay. Ang baryo namin ay napapaligiran ng matataas na mga puno at malawak na palayan. Kaya naman ang ikinabubuhay namin ay ang pagsasaka. Ang bahay ng mga tao sa aming baryo ay gawa naman sa kawayan at mga kahoy. Masaya ang mga tao sa aming baryo at halos magkakasundo ang lahat. Ngunit nagbago ito nang minsan ay may dumayo sa aming baryo na lingid sa aming kaalaman na may lahing aswang. Doon ay nasubukan ang kakayahan ng aking ama na isang antingero na kalabanin silang lahat. Ngunit hindi agad sila napaslang ni Tatay Balas dahil may tangan daw na malakas na bertud ang mga aswang na bagong lipat sa amin. Dahil dito ay marami ang nagkakasakit sa aming baryo. Marami ang mga namatay na natatagpuan na lang na wala ng mga laman loob at puso o kaya ay sinisipsip ang kanilang dugo. Labis na nagdala ng takot ang mga pangyayaring iyon sa aming baryo at maging sa iba. Kung kaya't ang ilan sa amin ay lumipat na ng lugar. Pero meron pa rin na natira dahil hindi maiwan ang kanilang hanap buhay at ang kanilang lupa. Dito naman ay nagpasya si Tatay Balas na tapusin na ang pamilyang aswang na lumipat sa aming baryo. Isang gabi nun ay sumugod siya sa bahay ng pamilya ng mga aswang. Napaslang ni Tatay ang asawa at ang isang anak ni Manong Emong. Subalit hindi niya napaslang itong si Manong Emong at Mang Rodel na kapatid ni Manong Emong dahil sa sobrang lakas ng dalawa. Nasa bahay naman ako nun nila Tio Erning kasama si Lola Tekla. Malapit lang naman ang bahay nila sa bahay namin, kung kaya't minsan ay doon ako tumutulog sa kanila. Walang kasama noon si nanay sa bahay, kundi siya lamang. Hindi namin inaasahan na susugod sa mga sandaling yun si Manong Emong at Mang Rodel. Wala noon si Tatay sa aming bahay. Walang awa nilang pinaslang si nanay na walang kalaban-laban.
Narinig na lamang namin ang sigaw niya noong nakaalis na ang dalawang aswang. Naalala ko noon, kabaryo, na sa batang edad ko ay tumakbo ko ng walang takot patungo sa aming bahay. Kasunod ko si Tio Erning at si Lola Tekla. Dala-dala ni Lola Tekla ang buntot ng pagi at si Tio Erning naman ay ang tabak na pinagawa pa niya sa isang magaling na panday. Sa maliliit kong hakbang paakyat ng hagdan ay hindi ko napigilan ang umiyak ng malakas. Pagtulak ko sa pinto ng bahay namin ay naabutan namin si nanay na naliligo na sa kanyang sariling dugo habang warak ang kanyang sikmura. Naabutan ko pa ito na nag-aagaw buhay. Agad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay at ilang beses ko siyang tinawag para hindi siya tuluyan mawala ng malay. Hinawakan niya ang kamay ko ng sobrang higpit bago naman iyon pinisil. Ngumiti siya sa akin at sa nahihirapang sitwasyon ay binigkas niya ang mga salitang, "Mahal kita, anak." Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yon, ay tuluyan na ngang na maalam sa amin si nanay. Walang tigil ang iyak ko ng mga sandaling yon habang si Lola Tekla at Tio Erning ay sinusubukan pa nilang gisingin si nanay. Pero sumuko na rin sila nang hindi na nagising ang aking ina. Nang gabing yon ay hindi makauwi si tatay. Kinaumagahan nun ay nabalitaan na lang namin na natagpuan si tatay sa may gubat na wala na ring buhay. Para akong pinagbagsakan ng mundo nun habang pilit kong iniintindi ang mga pangyayari. Natagpuan ng mga kabaryo namin ang katawan ni tatay na sugatan at mukhang pinagkakalmot ng mga mahabang kuko. Idagdag pa ang pangingitim ng kanyang leeg. Kinuha ko noon ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg at isinuot ko iyon. Walang tigil ang luha ko noon habang nakatitig sa kanyang kawawang katawan. Alam ko na kung sino ang may kagagawan nito. Ang magpamilyang sa pamumuno ni Manong Emong. Dito kumuyom na ang mga kamay ko sa galit. Pangako ko noon sa aking sarili na ipagpapatuloy ko ang tungkulin ni Tatay Balas. Pinangako ko rin na ipaghihiganti ko silang dalawa ni nanay. Simula sa araw na iyon ay nanaig sa aking puso na maging isang ganap na antingero. Inilibing sila nanay at tatay pagkatapos ng 4 na araw na lamay. Laman pa rin ang usapin sa aming baryo ang nangyari sa kanilang dalawa. Nagdala naman ito ng takot sa mga tao at baka raw sila ang isusunod na pupuntiryahin ng mga aswang. Hindi na rin ako kumibo sa usapang iyon dahil posible namang iyon na ang mangyari. Wala akong ganang kumain ng mga sumunod na araw nun. Mas pinili ko na lamang ang magmukmok sa aking kwarto sa bahay ni Tio Erning. Kahit na bumalik na ang kanyang anak na si Albert galing syudad, ay hindi ko naman ito hinarap. Walang tigil ang pag-iyak ko nun habang paulit-ulit kong tinatawag ang aking ina at ama. Ngunit hindi rin yun nagtagal at muli akong nanumbalik sa dati. Naisip ko na kailangan kong magpakalakas para kung sakali man na dumating ang araw na makaharap kong muli sila Mang Emong at Rodel
ay nakahanda akong kalabanin silang dalawa. Tutol noon si Tio Erning at Lola Tekla sa aking pasya na maging isang antingero. Masyado pa raw akong bata sa ganoong responsibilidad. Pero pinagpipilitan ko ang aking gusto at hindi ko sila sinunod. Kaya naman ay napilitan na lamang silang dalawa na suportahan ako. Lumipas ang 10 taon. Binata na akong tuluyan at nasa 23 na ang edad ko. Taong 1977. Isa na talaga akong ganap na antingero at naging isang berdugo. Dahil na rin sa dami ng mga aswang na napaslang ko at masasamang tao. Isang gabi ay naghahasa ako noon ng aking tabak na pinagawa ko pa sa isang magaling na panday. Lumapit sa akin noon si Tio Erning at ang pinsan kong si Albert. Si Lola Tekla naman noon ay nanatiling nakikinig sa amin sa isang upuan habang nagtatahi ng kanyang bestida. Tanging gasera lamang ang nagsisilbi naming ilaw. Rinig na rinig namin ang mga kuliglig sa labas. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, Mando? Ilang taon na ang lumipas. Baka pwedeng kalimutan mo na ang nangyari noon. Ayaw ka naming mapahamak at ilagay sa kamay mo ang batas. Hayaan mo na ang karma ang gagawa ng paraan para sa mga aswang na yon. Wala akong pakialam kung saan man silang lupalop ng mundo, Tio Erning. Hahanapin ko po sila. Pinangako ko kina nanay at tatay na ipaghihiganti ko sila. Lalo na ngayon na dumarami na ang mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang na yan. Naririyan lang sila sa paligid, nagtatago sa dilim at nagpapanggap sa araw ng mga tao para makahanap ng mabibiktima. 10 taon man ang lumipas, pero nananatili sa isipan ko ang buong pangyayari. Pinagkait nila sa akin na makasama ko ng matagal ang mga magulang ko, kaya hindi ko sila mapapatawad. Nauunawaan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Ngunit hindi mo mawawala sa amin ang mag-alala sa'yo. Pamilya ka namin. Alam namin na may kakayahan ka at mutya ng agila. Subalit hindi natin nasisiguro kung ano ang kayang gawin ng mga aswang na yan sa'yo. Lalo na ang katotohanan na napaslang nila ang tatay mo kahit na may tangan pa siyang mutya. Huwag po kayong mag-alala, Tio. Napag-aralan ko na ng 10 taon ang lahat ng pwedeng makatalo sa mga aswang na yan. Hindi ko po hahayaan na mapunta sa wala ang lahat ng paghahanda ko para makaharap ko sila balang araw. Hayaan mo na po si pinsan, Itay. Alam mo naman na ilang taon niya na itong pinaghahandaan. Isa pa ay marami na rin siyang napaslang na mga aswang na malalakas. Panigurado po na magiging sisiw lamang iyon si Emong at Rodel. Oras na makaharap po ni Kuya Mando. Yan nga ang pinag-aalala ko. Masyado kayong kampante na dalawa. Samantalang ako ay kinakabahan. Lalo na ang Lola Tekla ninyo. May sakit na ang matanda at nag-aalala sa inyo. Idagdag pa na aalis ka bukas. Pwede ko namang ipagpaliban ang paghanap ko sa ibang lugar para kay Lola Tekla. Pero hindi rin magtatagal. Dahil kailangan ko na rin pong hanapin ang 2 aswang na yon. O siya, mukhang buo na talaga ang desisyon mo, Mando, at hindi na magbabago pa. Basta ang masasabi ko lang sa'yo ay mag-iingat ka oras na umalis ka. Maraming mga mata ang nakabantay sa'yo. Alam ko na po yon, Tio. Nakahanda naman po ako sa mga matang nakabantay. Napatigil ako sa aking paghahasa ng tabak nang maramdaman ko ang pag-init ng aking mutya. Napahawak naman ako rito at parang may binubulong ito sa hangin. Ipinikit ko ang aking mga mata at dito pinakiramdaman ko ang buong paligid. Naglaho ang mga boses nila Tio Erning at Albert sa aking pandinig.
at napalitan iyon ng mga ingay ng kuliglig. Sa aking pandinig, sa hindi kalayuan ay narinig ko ang mga may hinang kaluskos. Napamulat ako ng aking mga mata nang makilala ang enerhiya ng aswang sa hindi kalayuan. Tumayo naman ako mula sa aking pagkakaupo at kinuha ko ang aking tabak at dito isinukbit ko sa aking tagiliran. Tio Erning, maganda po kayo. May mga aswang sa paligid. Mukhang balak na nila akong paslangin ngayong gabi. Protektahan ninyong dalawa si Lola Tekla. Isarado niyo po ang mga pinto at bintana. Maganda kayo ng bawang sa kaasin. Maging ang buntot ng pagi ay huwag ninyong ihihiwalay sa inyo. Lumabang kayo oras na makapasok ang iba sa kanila. Ano? Sige, ako na ang bahala sa lola mo at kay Albert. Mag-iingat ka, Mando. Dito ay tumango naman ako kay Tio Erning bago naman ako tuluyang lumabas ng bahay namin. Pagkalabas ko ay sinarado nila ang mga bintana at pinto. Ako naman ay tinalasan ko ang aking mga mata at dito pinagmasdan ang buong paligid. Sa tulong ng aking mutya ng agila ay taglay ko ang mga matatalas na tingin tulad ng isang agila, kung kaya't kitang-kita ko kahit sa malayo ang mga aswang na nagtatago sa mga puno at kakawyan. Ngumisi naman ako at mabilis na kumilos patungo sa kanilang direksyon. Ang takbo ko ay parang isang mabagsik at mabilis na agila. Lumutang ako sa ere. Pagkalundag ko ng matayog at bumaba naman ako sa lupa na pawang nakatayo. Lumabas na kayo sa pinagtataguan ninyo. Kung ako sa inyo, ay huwag na ninyong ituloy ang binabalak nyong gawin. Huwag na rin natin sayangin ang oras natin. Lumabas naman ang 4 na aswang mula sa kanilang pinagtataguan at tuluyan nila akong hinarap na 4. May mga mapupula silang mga mata. Mga anyo ng malalaking, maskuladong lalaki. Napakaitim ng kanilang mga balat at mabalahibo ang matipunong katawan. Ngunit napakaputi ng kanilang buhok. Ayon sa librong kaalaman na iniwan ni Tatay Balas, ang mga aswang nagabunan ay mga ito na kumakain ng laman ng tao maging laman ng kapwa nila, mga aswang. Hindi na ako magtataka kung bakit kayo naparito at ang mga grupo ninyo. Alam ko na nabalitaan ninyo ang pagpaslang ko sa ilan ninyong mga kasamaan. Hindi ko akalain na ang mga aswang na gabunang nagtatago ng ilang siglo ay lalabas sa kanilang mga lungga. Nandirito kami para singilin ka at pagbayarin sa pagpatay mo sa aking anak. Sisiguraduhin ko na papapatay ka namin ngayong gabi. Sa maraming mga aswang na napaslang ko, ay hindi ko na rin kilala kung sino ang tinutukoy mo. Pero iisa lang ang rason kung bakit ko siya pinaslang. Iyon ay ang matapos na ang kasamaan ninyo. Marami pa rin kayong mga napatay na tao, kaya dapat lang ninyong pagbayaran yon. Tumahimik ka. Ang antingero na berdugong katulad mo ay hindi na dapat nabubuhay sa mundong ito. Ikaw ang hadlang sa mga plano namin, kaya dapat ka nang mamatay. Pagkatapos iyon sabihin ng aswang, nagabunan ay mabilis silang sumugod patungo naman sa akin. Alam ko na malakas sila dahil sa ilang dekada na silang nabubuhay sa mundo. Kung kaya sila ay naging isa ng gabunan. Ngunit alam ko rin ang kanilang kahinaan na makapagpapatalo sa kanila. Ang 4 na gabunan ay may mga kasama pa pala. Silang 5 mga aswang na karaniwan lamang. Tiningnan ko naman sila isa-isa
Nang palibutan nila akong siyam, dito humalakhak ang mga aswang na gabunan habang nanunubok ang kanilang mga matang, pawang nakatitig sa akin. Sumugod ang dalawa sa kanila patungo sa akin at agad naman akong umiwas, pero hindi ko inaasahan ang malakas na sipa mula sa kanilang kasama. Lumipad naman ako patungo sa may kakawyan, pero agad kong naibalanse ang katawan ko, kaya't napatayo na rin akong bumagsak sa lupa. Sa mga sandaling yon ay ramdam ko ang isang espiritu ng agila na gumagabay sa akin. Lumundag naman ako ng matulin at lumipad sa ere. Sumigaw ako ng malakas habang bumubulusok patungo sa dalawang gabunan na malapit sa akin. Hinugot ko ang aking tabak at nag-usal ako ng isang malakas na orasyon bago ko iyon hinataw sa leeg ng dalawang gabunan na aswang. Napatiimbagang ako nang mahirapan akong putulin ang leeg ng dalawang aswang na gabunan. Naging mapurol ang aking tabak sa tibay ng kanilang balat. Pero hindi ako sumuko at ibinuhos ko ang aking kalahating lakas para lamang maputol ko ang kanilang leeg. Nang magawa ko na iyon, ay gumulong ang kanilang ulo sa lupa at dito na bumagsak ang kanilang katawan. Sumigaw ang kanilang mga kasama at galit na sumugod sa akin. May mga inuusal silang orasyon. Nagpakawala sila ng sunod-sunod na sipa at suntok. Sabay-sabay silang 7, ngunit mabilis ko namang naiiwasan ang kanilang atake. Inuna ko na agad ang 2 pang natitira na gabunan at tulad ng 2 nauna ay pinutol ko rin ang kanilang mga ulo. Hingal na ako nang bumaling ako sa 5 pang aswang nakasama kanina ng 4 na gabunan. May mga maitim silang balat na nasa anyong tao. Pero kung kumilos sila ay nakadapa sa lupa at gumagapang. May mahabang dila habang naglalaway. Maliliksi ang kanilang kilos. Kumilos ng mabilis ang isa at hindi ko napansin ang bilis niya. Sinakyan niya ako sa likuran at unti-unting binabaon ang kanyang mahabang kuko sa aking leeg at likuran. Pero hindi iyon umubra dahil sa proteksyon ng aking mutya ng agila. Ginamit ko ang aking mga daliri at itinusok ko iyon sa tagiliran ng aswang. Ang mga kuko ay nagmistulang mga kuko ng agila nang bumaon iyon sa tagiliran ng aswang. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang unti-unti niya akong pinapakawalan. Habang binabaon ko ang kuko ko sa kanyang tagiliran ay umuusal din ako ng orasyon na siyang nagpapahina rito. Nang tuluyang bumagsak ang aswang, ay saka ko ito pinugutan ng ulo. Ang 2 sa kanila ay nagtakbuhan at ang 2 naman ay humalakhak patungo sa direksyon ng aming bahay. Hinarangan ako ng isa at ang isa ay patuloy sa pagtakbo. Nakangisi ang aswang na nasa aking unahan habang patuloy itong nakaharap sa akin. Mukhang sinusubukan niya ang pasensya ko. Pero hindi na ako naghintay pa sa kanya at mabilis kong tinakbo ang distansya na namamagitan sa amin at agad ko siyang pinugutan ng ulo. Nang masiguro ko na gumulong ang ulo niya sa lupa ay hinabol ko pa ang isang aswang. Habang tumatakbo ito
Patungo sa aking bahay ay nagsalita ito ng, "Hindi mo kami mauubos, Mando. Tulad ng iyong ama ay mapapatay ka rin ng aming pinuno. Isa ka ring mahina na tulad niya. Uubusin namin ang pamilya mo hanggang wala na ring matira sa'yo." Paano mo nalaman ang tungkol sa ama ko? Sabihin mo kung sino ang pinuno ninyo. Bakit ko sasabihin kung alam ko na alam mo kung sino ang tinutukoy ko? Lintik ka. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Emong. Siya ba ang pinuno ninyo? Hindi ko sasabihin kung nasaan siya. Darating din ang araw na mapapatay ka niya tulad ng ama mo. Sa galit ko ay lumundag ako at lumipad sa ere. Bumulusok ako ng mabilis patungo sa direksyon nito at agad kong tinabas ang kanyang ulo. Sumirit ang dugo nito mula sa leeg at pinagmasdan ko ang ulo nitong gumulong sa lupa. Habang pinagmamasdan ko ang paggulong ng ulo ng aswang sa lupa, ay bigla ko na lamang narinig na sumigaw itong si Tio Erning mula sa loob ng bahay. Tinatawag niya ang aking pangalan, kung kaya't mabilis akong kumilos at parang isang tulad ng agila ay mabilis akong lumipad patungo sa aming bahay. Sinipa ko ang pinto para bumukas iyon. At dito ko naabutan si Tio Erning na nasa kandungan niya si Lola Tekla na naliligo na sa kanyang sariling dugo. Si Emong, narito siya. Siya ang pumatay sa lola mo, Mando. Habulin mo siya. Napamura naman ako ng malutong nang marinig ko ang sinabi sa akin ni Tio Erning. Dito mabilis akong lumabas ng bahay at tinalasan ko ang aking mga mata sa dilim. Hinanap ko kung nasaan si Emong pero hindi ko siya makita-kita. Sinuyod ko ang buong kagubatan at umabot na ako sa ibang baryo, ngunit hindi ko na siya nahabol pa. Dito bumalik ako ng bahay at agad kong niyakap si Lola Tekla. Ano ang atraso natin sa aswang na yon? At iniisa-isa niya ang mga mahal ko sa buhay. Ano? Marahil ay naghihigante rin siya sa pagpatay ng tatay mo sa buong pamilya niya. Kaya kanya binabalikan hanggang hindi tayo nauubos. Kung ganoon po, kailangan ninyong umalis, Tio. Pagkatapos ng libing ni Lola Tekla ay umalis na kayo rito ni Albert. Pero paano ka, Mando? Hindi ka ba sasama sa amin? Hindi po, Tio Erning. Kinakailangan kong tapusin ang kasamaan ni Emong. Hindi rin matatahimik ang loob ko kung hindi ko po siya mapapatay. Hahanapin ko siya kung saan man siya nagtatago. Tumungo kayo ni Albert sa syudad. Pero Kuya Mando, hindi ka po namin kayang iwan na mag-isa. Huwag kang mag-alala, Albert. Kaya ko ang sarili ko. Susunod ako kapag natapos na ang lahat. Nang gabing yon ay dinasalan namin si Lola Tekla. Lumabas pa ako ng bahay nun at inisa-isa kong sinunog ang katawan ng mga aswang. Lumipas ang 3 araw ay inilibing na rin si Lola Tekla. Sina Tio Erning naman at Albert ay tumungo na sa Maynila. Naiwan akong mag-isa pero agad din akong nag-impake. Dala ang aking 2 bag na ang laman ay mga kasangkapan at mga patalim sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nagdala na rin ako ng ilang mga damit. Bala kong lumipat sa ibang lugar kung saan nabalitaan ko na saan kumukuta itong si Emong at nagpaparami ng kanyang lahi. Pagkarating ko sa kabilang bayan ay sinundo naman agad ako ng kaibigan kong si Ricky. Simula pagkabata ay kaibigan ko na siya.
Kaso nga lang lumipat sila sa kanilang bayan dahil sa lumaganap na mga aswang noon sa aming baryo. Ito ang nagbalita sa akin na sa kanilang bayan at baryo mismo nakatira itong si Emong. Habang sakay kami ng tricycle papasok sa loob ng kanilang baryo ay hindi niya maiwasan ang nagkwento tungkol kay Emong at sa kasamahan nito. Hindi na rin mapalagay ang mga tao sa aming baryo, Mando. Nagsisilipatan na nga ang iba. Gusto rin sana naming lumipat, pero may hirapan naman kami sa pagsimula. Kaya nagdadasal na lang kami tuwing gabi at naglalagay ng mga asin at bawang sa paligid para hindi kami salakay ng grupo ni Emong. Huwag kang mag-alala, Ricky, nandito na ako. Lumipat ako rito sa baryo ninyo para hanapin si Emong. Malaki ang atraso niya sa akin at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na mapapatay ko na siya. Umaasa na lang kami sa iyo, Mando. Sana sa pagkakataong ito ay matapos na talaga ang kasamaan ni Emong, lalo na ng kanyang kapatid na si Rode na nag-aasik ng labim. Hindi na sila natatakot sa mga tao para silang pinakawalan sa hawla pagkatapos ng ilang taon na pagkakakulong. Gagawin ko ang makakaya ko para matapos na ang kanilang kasamaan. Alam mo ba kung saan sila namamalagi? Oo, alamalas ng mga nasa baryo. Ngunit walang nagtangkang tumuwo sa kanilang kinaroroonan dahil sa takot. Baka mamaya bigla na lamang silang lapain at gawing hapunan. Kung ganoon, ituro mo na lang sa akin ang direksyon. Ako na ang bahalang humanap sa kanila. Tumango naman sa akin si Ricky bilang pagsang-ayon sa aking sinabi. Nang makarating kami sa kanilang baryo, ay tinalasan ko agad ang aking paningin at pakiramdam. Wala naman akong kakaibang napansin nang makababa kami sa baryo nila Ricky. Ngunit nang patungo na kaming dalawa sa dulong bahagi ng kanilang baryo, ay nakaramdam agad ako ng isang malakas na enerhiyang nagmumula sa kabilang bundok. Tinanong ko naman si Ricky kung doon kumukuta sila Emong at ang sinagot niya naman sa akin ay oo. Dito napangisi ako. Hindi lang sa kabilang bundok nagmumula ang itim na enerhiya ng mga aswang, kundi maging sa baryo nila Ricky ay may mga aswang na nagpapanggap na tao. Mag-iingat kayo sa mga kabaryo ninyo, Ricky. Hindi lahat ng mga nandirito ay tao. Ang iba sa kanila ay mga aswang. Mukhang nayanggaw na sila ni Emong. Mag-iingat kayo sa mga pagkaing binibigay nila. Pigaan nyo ng kalamansi nang masiguro nyo ang pagkaing kinakain ninyo. Mas mabuti na mag-ingat kayo. Kung ganoon, Mando, ay halos mga aswang na ang nasa baryong ito. Hindi patuloy yan, Ricky. Ngunit mangyayari iyon kung hindi ko agad mapatay si Emong. Nakakakilabot, nakakatakot na ang panahon ngayon. Hindi naligtas ang lumabas tuwing gabi at maging ang mga pagkain. Lakasan mo ang loob mo, Ricky. Magdasal kayo. Pinatuloy ako ni Ricky sa kanilang tahanan. Binati ko naman ang mga magulang niya at bakas sa kanilang muka ang pag-asa at ang ginhawa ng makita nila ako. Doon sana nila ako patutuloyin sa kanilang tahanan, ngunit tumanggi ako. Ayaw ko silang madamay kung sakali mang maisip ni Emong ang sumalakay sa akin. Mas mabuti nang walang alam ang aswang na yon sa pagparito ko at kilala ko sila Ricky. Kaya naman ay tumuloy ako sa kanilang kamalig na malayo sa kanilang bahay. Kumpleto naman doon. May mga lutuan at pagkaing nakaimbak. Nagpahinga muna ako buong hapon at pagsapit ng 6:00 ng gabi ay nagsimula na akong mag-orasyon. Pinapalakas ko ang aking mutya at ang pag-iimbak ko sa tigalpo. Oras na mapuno ang orasyon na tigalpo
ay gagamitin ko yon laban kay Emong. Oras na magkaharap kami, ngayong gabi o sa mga susunod na mga araw. Pagkatapos kong magdasal at kumain ay naisipan ko namang magbasid sa buong baryo. Dito lumabas ako ng kamalig at pinagmasdan ang buong paligid. Nasa loob na ng kanilang bahay ang mga tao. Nakasara ang pinto at bintana. Wala silang ginagawang ingay sa takot na baka sila ang sugurin ng mga aswang na kampon ni Emong. Pinatalas ko ang aking mga mata habang lumulutang sa ere. Sa bawat lukso ko ng matayog, nahagip ng matalas kong mga mata ang isang bahay sa hindi kalayuan. May namataan akong isang aswang na nasa bubungan ng bahay na yon. Sumisilip ito sa loob. Kinuha ko naman ang aking tabak at mabilis kong pinalipad sa direksyon ng aswang. Tinamaan ang aswang sa likuran nito. Gulat na gulat ito habang pinapasadahan ang buong paligid. Hinahanap niya kung saan nagmula ang tabak na yon. Lumukso naman ito sa lupa at gumapang at inamoy-amoy ang amoy ko kung saan nanggagaling. Tumungo naman ako sa may sanga ng isang punong kahoy at doon ako nakaupo. Hoy, nandito ako aswang. Ako ba ang hinahanap mo? Tumingala naman ito sa akin at nagalit nang makita ako. Umalulong ito ng pagkalakas-lakas na parabang tinatawag ang mga kasamahan niya. Pero hindi ko yon hinayaan na mangyari. Oras na makarating iyon sa mga kasamahan niya ay panigurado na mapapahamak ang buong baryo. Kaya naman lumokso ko mula sa may sanga na kinalalagyan ko at mabilis kong tinarak ang punyal sa ulo ng aswang. Hinugot ko mula sa kanyang katawan ang tabak na tumarak sa pagkakahagis ko kanina at walang pagdadalawang isip na pinutol ko ang kanyang ulo. Ngumisi naman ako nang makitang wala na itong buhay. Umayos ako ng tayo at pinagmasdan ang buong paligid. Sa mga sandaling yon ay wala pa akong napapansin na kakaiba. Pero habang palalim na ng palalim ang gabi, ay nababalutan na ng malakas na enerhiya ang buong baryo. Napamura naman ako ng malakas ng maramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kabilang bundok. Tinalasan ko ang aking mga mata at para itong isang teleskopyo na nilalapit ang aking paningin sa kalayuan. Natanaw ko ang mga aswang na pababa na ng bundok at doon ay nakita ko si Emong na pinangungunahan ang kanyang mga kampon. Napamura ulit ako dahil sa pagkakataon na yon ay mukhang natunugan ito na naroon ako. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at lumukso ako ng matayog para lumipad sa ere patungo naman sa bukana ng bundok. Hindi ko hahayaan ang mga ito na sumugod sa baryo at muli na namang pumaslang ng mga tao. Inisa-isa kong tinarakan ng punyal sa kanilang dibdib ang mga kasamahan ni Emong na nauna kong nakasalubong sa bundok. Hindi ng mga ito napansin ang aking pagdating dahil tulad ng isang agila ay tahimik akong sumalakay sa aking mga kalaban. Nararamdaman ko rin ang enerhiya ng aking mutya na sumasakop sa buo kong katawan na siyang nagbibigay ng lakas sa akin at talas ng isipan. Pakiramdam ko ay naroon lang din ang gabay kong agila na nakaalalay sa aking likuran
Habol ko ang aking hininga nang maubos ko ang 10 mga aswang na pababa ng bundok. Nasa kalayuan pa si Emong at ang iba nitong mga kasama. Iyon ang pagkakataon para magpakita sa kanila. Iyon din ang paraan para hindi na sila tuluyang tumungo pa sa baryo. Hinanap ng aking mga mata kung nasaan si Emong. Nang makita ko siya sa dilim, ay mabilis akong tumungo sa kanya. At nang malapit na ako sa kinaroroonan niya, ay dito ko na pinalipad ang aking tabak. Tumama iyon sa kanyang likuran, dahilan para tumigil siya sa pagtakbo ng mabilis. Kasama ang mga kampon niya. Hinanap nila ako sa paligid at napangisi ako nang hindi nila ako makita sa ibabaw ng puno ng mahogani. Lumukso naman ako mula sa aking pinagtataguan at hinarap ang likuran ni Emong. Mula roon ay hinugot ko na ang aking tabak dahilan para mapasigaw siya ng malakas. Sa dahang-dahang paghugot ko ng tabak mula sa pagkakabaon nito, ay bumulong na ako sa hangin ng orasyon. Inunahan ko agad siya ng dungan ng sa ganon ay mapasunod ko siya sa gusto kong mangyari. Manghihina siya at madali ko na lamang siyang matatalo. Subalit hindi ko pa natatapos ang aking bulong sa hangin na orasyon nang mabilis akong sipain ng kanyang kapatid na si Rodel. Sa pagiging abala ko sa pag-iisip na unahing tumbahin itong si Emong, ay nakalimutan ko ang tungkol sa kanyang kapatid na si Rodel. Nakangisi naman ito nang bumangon ako mula sa pagkakabagsak ko sa lupa. Pinahid ko ang aking palad sa dugo na nasa gilid ng aking labi sa lakas ng pagkakasipa niya. Dito napatingin ako kay Emong nang tumatawa siya ng napakalakas. Kitang-kita ko ang pagkahilom ng sugat niya na gawa ng aking tabak. May itim na usok na nagmumula roon na parang hinihigop ang kalamnan niya. Kung hindi ako nagkakamali. Sa aking pagkakaalala mula sa pagkabasa sa librong kaalaman ni tatay, ay isa iyong itim na mahika. Nang lumingon sa akin si Emong, ay nanlilisik ang mga mata niyang purong pula habang nakatitig sa akin ng mariin. Hindi mo ako mapapatay, Mando. Tulad ng iyong ama ay sisiguraduhin ko rin na mamamatay ka ngayong gabi. Wala kayong laban sa kalakasan ko. Pagbabayaran ninyo ang pagpatay sa pamilya ko. At ikaw na lang ang natira, kaya ikaw ang pahihirapan ko bago kita paslangin. Isang pagkakamali ang ginawa mong desisyon, Mando. Hindi mo na sana pinili ang maging isang antingero. Pinili mo na lang sana ang maging normal. Tapos ano? Hahayaan ko na maghari kayong mga aswang sa mundo? Hindi ko hahayaan na mangyari yon, Emong. Hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang pagkamatay ng aking ama. At kung may mamamatay man ngayon, sisiguraduhin ko na ikaw yon. Walang laban ng mutya ng agila mo laban sa akin, Mando. Alam ko na batid mo sa mga sandaling to. Nataglay ko ang itim na bertud at ang itim na mahika. Kakampi ko na ang mga demonyo. Hindi lang ako aswang, kundi isa na ring demonyo. Hindi mo ako mapapatumba. Anong laban ng mutya mo sa isang tulad ko na kampon ng kadiliman? Nakakatawa ka, Emong. Wala akong pakialam kung tawagin mo pa ang lahat ng demonyo sa mundo para tulungan ka. Dahil kahit kailan, hindi nagtagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Yan ang akala mo, Mando. Isang kabaliwan ang paniniwala mong yan. Isa kang malaking tanga na antingerong nagpapapaniwala na ang kabutihan pa rin ang nananalo. Kung kabutihan nga, bakit nanalo pa rin ang kasamaan sa mundo? Kahangalan niyang iniisip mo.
Kumuyom ang kamay ko dahil sa sinabing iyon ni Emong. Alam ko na may punto siya sa mga sandaling yon. Para na rin akong unti-unting nawawala ng pag-asa habang pinagninilayan ko ang mga sinabi niya. Ngunit agad kong nilabanan ang takot na namuo sa aking dibdib. Parang pakiramdam ko ay pinukaw ako ng aking gabay na agila mula sa mga isiping yon at muling pinalakas ang aking loob. Tumahimik ka. Nasasabi mo lang yan dahil marami kang napatay na mga tao at nabiktima. Pero kung titignan, hindi ka nanalo, Emong. Namatay ang pamilya mo at nawala halos ng mga kampon mong mga aswang. Wala akong pakialam. Ang mahalaga na lang ngayon sa akin ay ang patayin ka. Mabilis siyang sumugod patungo sa akin. Inaasahan ko na rin ang pag-atake nila ng sabay-sabay kasama ang kapatid niyang si Rodel. Pero hindi ko yon hinayaan na mangyari. Lumundag ako ng mataas at saka naman ako umakyat sa puno ng mahogany. Tumawa ng malakas itong si Emong na para bang iniinsulto niya ako dahil iniiwasan ko ang atake nila. Pero hindi niya alam na kumukuha lamang ako ng pagkakataon para isa-isahin silang lahat. Dito mabilis kong kinuha ang aking punyal sa aking bewang. Tiningnan ko ang mahaba kong mga kuko at nag-usal ng isang malakas na orasyon. Nang maramdaman ko ang init na enerhiyang nagmumula sa mutya ng agila, ay mabilis naman akong lumundag. Lumipad ako sa hangin abang isa-isa kong tinarak sa dibdib ng mga kampo ni Emong ang punyal na aking hawak. Sunod-sunod ang mga ito na nagbagsakan sa lupa. Hindi pa ako nakontento at pinagputol ko ang kanilang leeg gamit ang aking tabak. Nang huminto naman ako sa lupa ay binalingan ko si Emong at Rodel. Kitang-kita sa mga mata nila ang gulat. Napatras din ang ilan sa mga kampon niya na para bang takot na mapaslang ko rin sa mga sandaling yon. Dito na sumenya si Emong sa mga kampon niya upang sugurin ako. Hindi nagdalawang isip ang mga ito na sumugod. Pinagtulungan nila akong sipain sa kasuntukin. Iniiwasan ko ang atake nila. Subalit may pagkakataon na hindi ko naiwasan kung kaya't napapatumba ko at tumitilapon sa may kakawyan. Pero agad din naman akong tumatayo at muling lumalaban. Noon ay napansin ko si Emong habang abala ko sa pakikipaglaban na lumuhod siya at itinaas ang dalawa niyang kamay sa ere. Kung hindi ako nagkakamali, ay gumagawa sila ng kanyang kapatid ng isang masamang orasyon. Makaraan ang ilang sandali ay nakaramdam ako ng pananakit sa aking sikmura. Umakyat iyon hanggang sa aking ulo at puso. Napasinghap naman ako nang maramdaman ko ang pagbagal ng tibok ng aking puso. Dito napaluhod ako ng mahina. Hindi ko man lang maigalaw ang aking mga kamay kahit na anong pilit kong paggalaw roon. Maski ang aking paa ay hindi ko rin maikilos. Ang buo kong katawan ay tila namamanhid na. Hindi ko akalain na gagamitan ako ni Emong ng itim na orasyon na siyang purong makapangyarihan. Noon ay napatunayan ko na talagang isinanla niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo para lamang makamtan ang ganoong kakayahan. Humugot naman ako ng hininga kahit na nanginginig at namamanhid. Ang aking buong muka at panga ay pinilit kong umusal ng orasyon para naman pukawin ang aking mutya at palakasin iyon. Hindi na ako tumigil sa pagbigkas ng mga salita hanggang sa unti-unti kong naramdaman ang pagsakop ng malakas na
enerhiya sa aking buong katawan. Pakiramdam ko, ibinuka na ng agila ang kanyang malalaki at malalakas na pakpak at ang kanyang matutulis na mga kuko. Dahan-dahan naman akong tumayo hanggang sa tuluyan ko nang naigagalaw ang aking buong katawan. Kita ko naman ang gulat sa mga mata nila Emong at Rodel, pero hindi sila tumigil sa pagbigkas ng kanilang orasyon. Tinawid ko ang aming distansya at mabilis ko silang hinatawan ng aking hawak na tabak. Subalit, agad din naman silang nakaiwas na dalawa. Sinundan ko sila, ngunit agad din akong hinarangan ng kanilang mga kampon. Inisa-isa kong pinagtataga ang mga ito ng tabak. Wala akong tinira sa kanila, kahit ni isa. Ngayon ay nakikita ko na ang ama mo sa iyo, Mando. Ganyan na ganyan din siya nang magalit sa akin noong hindi niya ako matalo-talo. Magkapareho man ang anyo namin at kapangyarihan, pero hinding-hindi pareho ang kapalaran naming dalawa. Namatay si tatay na may dangal at nailigtas niya ang mga tao mula sa inyong mga aswang. Ako, mananalo ko na may dangal na nailigtas ko ang mga tao sa baryo na ito. Inaasahan na namin na darating ka sa baryo na ito, Mando. Kaya pinaghandaan ka namin ng kapatid ko. Alam namin na hinding-hindi ka basta matatalo. Alam naming malalabanan mo ang itim naming mahiga. Pero nasisiguro namin na hindi mo malalabanan ang nilalang na katulad namin. Ano ang ibig mong sabihin? Titigan mo kaming mabuti, Mando. Tignan mo kami kung paano kami maging isang ganap na aswang na halimaw. Masyado na kayong nilamon ng kasamaan, Emong. Isang pagkakamali ang magpasakop kayo sa kasamaan na hindi ninyo kakayaning labanan. Isang malutong na tawa ang ibinigay sa akin ni Emong at Rodel. Unti-unti silang lumutang sa ere habang nakapatong sa isang makapal na itim na usok. May binibigkas silang Latin na salita na hindi ko na lubos maunawaan sa mga sandaling yon. Ngunit hindi ko na hinintay pa na masakop sila ng kasamaan, kung kaya't sinubukan ko silang lapitan para tagain ng ibalibag ako sa may kakawiyan ng isang malakas na enerhiya. Dito na ako bumagsak sa lupa at napangiwi sa pagkakatama ng aking likuran sa isang kahoy. Tumayo naman ako at pinagmasdan ko ang katawan nila Emong at Rodel na nakatayo sa ere habang nilalamon sila ng itim na usok. Isinuko na nilang tuluyan ang kanilang kaluluwa sa demonyo para magkaroon ng wagas na kapangyarihan. Ngunit hindi nila batid na pagkatapos nun ay mamamatay silang dalawa at susunugin ang kanilang katawan sa impyerno. Dito kinuha ko na ang aking tabak at umukit ng isang malaking bilog sa lupa. Gumuhit ako ng ilang simbolo roon na nabasa ko sa librong kaalaman ni tatay. Nang matapos ko ang ilang simbolo sa bawat sulok ng bilog na ginawa ko, ay agad naman akong lumuhod doon sa gitna. Pinagsiklop ko ang aking dalawang palad para dumikit at ipinikit ko ang aking mga mata para damhin ang dasal na aming binibigkas. Pagbigkas ko sa panimulang panalangin ay muli kong binuksan ang aking dalawang palad at ipinaloob doon ang mutya ng agila. Nang masiguro ko na nasa gitna na ng mga palad ko ang mutya ng agila, ay muli kong ipinikit ang aking mga mata. Nanalangin ako ng isang malakas na orasyon na siyang malakas sa lahat. Ginagamit ito ng isang matandang albularyo at antingero na siyang maalam sa lahat. At masaya ako na natutunan ko ito dahil sa librong iniwan sa akin ni tatay. Binigkas ko ng mabilis ang mga salita at ang panalangin. Sa bawat bigkas ko ay para bang naiipon ang enerhiya nun
sa aking mutya sa sobrang init nito sa aking palad. Pero kahit pakiramdam ko ay parang nasunog na ang aking balat, ay wala akong pakialam. Hindi ko pa rin binibitawan ang mutya ng agila hanggat hindi iyon napupuno ng enerhiya. Makaraan ang ilang sandali ay naramdaman ko ang malakas na itim na kapangyarihan mula naman kay Emong at Rodel. Narinig ko na rin ang may hina at galit nilang ungol na tinatawag ako. Sinubukan nila akong lapitan, ngunit hindi sila makalapit sa akin. Para silang tinutulak ng enerhiyang nakapalibot sa aking katawan. Noong naramdaman ko na napuno na ang aking mutya, ay tumayo na ako at tiningnan sina Rodel at Emong. Sa mga sandaling yon ay hindi ko na sila makilala pa. Napakapangit ng kanilang muka. Para silang aso na nauulol habang naglalaway. May sungay na dalawa sa kanilang noo, habang ang kamay nila ay may matutulis at mahabang kuko. Mabilis silang kumilos at hindi ko napansin na nakalapit sa akin. Pero kahit anong lapit ang kanilang gawin, ay hindi naman nila ako nasasaktan. Anong ginawa mo, Mando? Anong klase ng orasyon ang ginamit mo para hindi ka namin masaktan? Sinabi ko na sa inyo kanina pa, ginawa niyo lang ng mga tanga ang sarili ninyong dalawa. Ibinenta ninyo ang kaluluwa ninyo sa demonyo. Ngayon dahil sa ginawa ninyo, ay hindi talaga kayo makakalapit sa akin. Malakas ang pananampalataya ko sa Diyos at ginawa kong dasal kanina ay humingi ako sa Kanya ng tulong para matalo ko kayo. Lumapit naman ako sa kanilang dalawa at ibinaon ko ang aking punyal sa dibdib ni Emong. Habang binabaon ko ng unti-unti ang punyal, ay umuusal ako ng dasal. Humiyaw sa sobrang sakit itong si Emong. Nagpupumiglas siya, pero hindi ko siya hinayaan na makaalis mula sa pagkakabaon ko ng punyal. Mas nilakasan at binilisan ko pa ang aking dasal hanggang sa unti-unti ay nanlaki ang mga mata ni Emong. Para siyang naubusan ng hininga. Nanginig ang buo niyang katawan. Nangisay na para bang nag-aagaw buhay na. Sinubukan niya pa akong sakalin, ngunit hindi niya ako mahawakan sa init na lumalabas sa aking katawan. Ilang sandali, mulagta ang mga mata ni Emong na bumagsak sa lupa. Wala na siyang buhay. Pinulot ko ang aking tabak at walang emosyon na pinutol ang kanyang ulo. Pagkatapos ko yung gawin, ay binalingan ko si Rodel na noon ay galit na galit. Sinugod niya ako, ngunit agad akong nakaiwas sa atake niya. Muli siyang sumugod sa akin at noon ay hindi na ako umiwas. Natigil sa ere ang kanyang kamay na akma sanang sasaksak sa akin. Napasigaw siya nang hawakan ko siya sa kanyang pulso. Nagpumiglas siya dahil para siyang nasusunog dahil sa init na nagmumula naman sa aking palad. Wala na akong hinintay na sandali at ibinaon ko na rin ang punyal sa kanyang dibdib. Gaya ng ginawa ko kay Emong, ay ganun din ang ginawa ko kay Rodel. Nang bumagsak ito sa lupa, ay agad ko rin siyang pinugutan ng ulo. Kumuha naman ako ng posporo at sumindi ng apoy para sunugin ang kanilang bangkay. Sa mga sandaling yon ay ramdam ko ang panghihina ng aking katawan. Masyado kong nagamit ang aking normal na lakas kanina sa dasal kong kaya't medyo hilo ko pagkatapos ng laban. Nang matapos kong masunog ang bangkay ng mga aswang na aking napaslang ay sinubukan kong umuwi sa Kamalig. Ngunit hindi pa ako nakakarating ay bigla na lamang nandilim ang aking paningin at dito nawalan ako ng malay.
Kinabukasan ay nagising na lamang ako dahil sa ingay sa paligid. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at liwanag ng araw ang sumalubong sa akin. Dito tiningnan ko ang aking katawan at pinakiramdaman ang aking sarili, ngunit wala namang masama na nangyari sa katawan ko maging sa loob ko. Bumuntong hininga ako, saka ako napahilamos sa aking muka. Nang pagmasdan ko ang aking kinaroroonan, ay napagtanto ko na nasa bahay na ako nila Ricky. Mabilis naman akong bumangon mula sa katre at lumabas ng kwarto. Naabutan ko noon si Ricky at ang kanyang ina at ama na naghahanda na ng pagkain sa mesa. Binati ko silang lahat. Kinamusta naman ako ng ina ni Ricky at sinabi ko naman na ayos lang ako. Ngumiti ito sa akin at maging ang tatay ni Ricky. Pagkatapos nun ay pinahanda na nila ako at mag-uumagahan na raw. Si Ricky naman ay lumapit sa akin at hinila ako pabalik sa kwarto na pinanggalingan ko. Agad niyang sinara ang pinto at hinarap ako. Kumusta ang pakiramdam mo, Mando? Wala bang masakit sa'yo? Wala naman, Ricky. Ayos na ang pakiramdam ko. Magaan at pakiwari ko ay malakas pa ako. Nakita kita kaninang umaga. Maaga kasi akong nagising. Tumungo ako sa kamalig at nakita ko na wala ka roon. Kaya hinanap kita. Hanggang sa nakita na lang kita sa gubat na nakahandusay at natutulog. Akala ko ay namatay ka na. Kaya napahinga ako ng malalim nang marinig ko na humihili ka. Pambihira ka talaga. Ano ba ang nangyari? Ano, nakaharap mo ba sina Emong? Wala na kayong dapat na ipag-alala pa, Ricky. Ligtas na ang baryo na ito mula sa kanya. Ngunit hindi pa kayo dapat na maging kampante. Nandyan pa ang ilan sa mga kampo niya na umaaligid sa paligid. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Ngunit ang mahalaga ay wala na ang kanilang pinuno. Maraming salamat sa iyo, Mando. Nang dahil sa iyo ay hindi na malalagay sa kapahamakan ang baryong ito. Walang anuman. Sa ngayon ay kailangan ko na muna magpahinga. May kailangan din kasi akong puntahan. Masaya ako dahil nabigyan ko rin sa wakas ng hustisya ang aking mga magulang. Masaya rin ako para sa iyo, Mando. O siya, bago ka tumungo sa pupuntahan mo ay mag-almusal na muna tayo. Baka naiinip na rin si nanay sa paghihintay sa atin. Dito napangiti na lamang ako sa sinabing iyon ni Ricky. Sabay nga kaming lumabas ng kwarto at kumain ng agahan. Pagkatapos nun ay namaalam na rin ako sa kanya at sa kanyang mga magulang. Nabanggit ko rin sa kanila na lilipat na akong tuluyan sa kanilang baryo dahil kinakailangan ko pa silang protektahan laban sa mga kampon pa ni Emong. Pero ang malaga sa akin ng mga sandaling yon ay wala na ang aswang na siyang kinatatakutan ng lahat. Pagkagaling ko sa baryo nila Ricky ay tumungo naman ako sa aming bayan. Pumunta naman ako sa sementeryo kung saan nilibing sila nanay, tatay at lola Tekla. Daladala ko ang bulaklak at kandila na binili ko. Pagkarating ko sa kanilang puntod ay inilagay ko yon sa lagayan na naroon. Sinindihan ko rin ang kandila. Nag-usal muna ako ng dasal bago ko sila kinausap. Sa wakas, inay, tay at lola, nabigyan ko na rin po ng hustisya ang pagkamatay ninyo. Napatay ko rin si Emong. Ngayon ay mabibigyan na ng kapayapaan ng baryo natin at ang baryo nila Ricky. Pero hindi ibig sabihin nun ay dito na lang magtatapos ang lahat. Alam ko na marami pang mga pagsubok na darating at kapahamakan. Ang hiling ko lang po sa inyo ay gabayan sana ninyo ako sa lahat ng aking laban. Tulungan niyo ako na matupad pa ang mga misyon na darating sa aking buhay at mapagtagumpayan kong tapusin ang aking tungkulin. Nay, tay, lola, mahal na mahal ko po kayo. Pagkatapos kong kausapin sila ay nag-usal muli ako ng dasal para sa kanilang kaluluwa.
Nagtagal muna ako roon ng ilang sandali hanggang sa nagpaalam na ako sa kanila. Pagdating kong muli sa bayan ay nagrenta ako ng telepono para tawagan ko sila Tio Erning sa Maynila. Nang sagutin ni Tio ang aking tawag, ay ibinalita ko sa kanila ang pangyayari. Gusto sana niyang bumalik sa amin dahil nag-aalala siya sa akin pero pinigilan ko ito. Sinabi ko sa kanya na mas mabuting kasama niya ang kanyang pamilya. Pinangako ko rin sa kanya na tutungo ko sa Maynila. Oras na matapos ko ang dapat kong tapusin sa amin. Wala nang magawa si Tio Erning kundi ang pumayag. Binilinan niya ako na mag-iingat at hihintayin niya ako sa pagdating doon sa may syudad. Matapos nga ang aking misyon na natira sa aming baryo at kay Lariki, ay dito na ako lumawas ng Maynila, kabaryo. Hanggang sa dito na ako nagkaroon ng asawa at tumanda. Hanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin ang mutya ng agila oras na may nangangailangan ng tulong. Hanggang dito na lang ang kwento ko, kabaryo at kalakbay. Naway nagustuhan nyo. Maraming salamat sa inyo. Wakas.